Bakit nga ba nagsasubside yung result ng Facebook ads mo after 1 to 2 weeks na ma-launch mo ito? Well, to tell you honestly, there's 8 factors, bigger factors actually, na nakaka-apekto kung bakit ganon yung result ng ads mo. But for today's video, siyam na factors yung sasabihin ko sa'yo para mas ma-analyze mo at mas maingatan mo yung Facebook ads mo. So if excited ka na, let's find out on this video. Welcome back on my YouTube channel. My name is Charlene Pakatang. And if you like this video, feel free to like, share, and comment na rin kung anong key takeaway mo sa video na to. Top 8 factors. Bakit nga ba bumababa yung resulta ng Facebook ads mo after 1 to 2 weeks na ma-launch mo to? So yung number 1 dito, hindi pa to kasali sa top. Ito yung bonus, okay? The bonus na factor is yun sa warm target mo or warm audience mo. Usually, ang ginagawa ng algorithm ni Facebook, if magra-run ka na ng ads or na-launch mo na siya, for example, na-launch mo siya for today ng 12 a.m. And then, si Facebook ads, ang una niyang pakikita ng ads mo is yung warm audience mo. It's either yung nag-like na sa page mo, nag-follow sa'yo, nakakita ng mga previous ads mo, etc. Basta, yung may kinalaman na sa business mo. Okay? After that, tsaka niya na yun ipapakita sa iba pa. Kaya kung napansin mo, nagpa-fluctuate minsan yung result after 1 to 2 weeks. That's the common, okay? Common process kapag nag-run ka ng ads. That's why, papasok dun yung 8 factors. So, yung number 1 dito sa 8 factors na to is the audience fatigue. So, ba't nga ba nangyayari yung audience fatigue? Nangyayari yung audience fatigue, for example, dun sa 2 million na audience na sinet ninyo, hindi yun lahat na reach ni Facebook, pero meron lang siyang certain people or certain number, frequency, na natatarget at paulit-ulit na napapakita ng ads mo, dun papasok yung fatigue. Kasi hindi nagkakaroon ng maayos na result yung ads mo. So, kapag nangyari yung fatigue at tumaas yung frequency mo, for example, the frequency is 1, from 1, that's good pa. Pero pag umabot ka ng 2, 3 or above, that's the indicator na palitan mo na yung creatives mo. Okay? Creatives. It's either video or photos. O kaya naman carousel. So, whatever you're using for your creatives. So, yun yung tinutukoy doon for audience fatigue. That's the number 1 factor. And the number 2 factor is the bidding strategy and the budget. Alam mo ba na si Facebook, one of algorithm niya yung bidding. Okay? Ito yun sa mga auction. If you know auction, kung paano siya nangyayari, ganun din yung nangyayari sa Facebook. Example, pareho kayo ng product ng competitor mo. Yeah. So, competitor mo. And your competitor A, B, C, D is same product literally sa iyo. Then, same din kayo ng mga tina-target na audiences. Si Facebook, papasok doon yung bidding. Okay? So, kung mas malaki yung ginawa mong budget, si Facebook, maaaring paboran ka. Okay? Ba't ko sinabing maaaring paboran ka? Well, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon, si Facebook sa budget lang nakatingin. Tinitingnan din ni Facebook yung ibang mong mga creatives. Okay, creatives, your target, your ad copy. So, maraming factor yun. Hindi lang siya sa bidding strategy, but this is just a 2 factor, the second factor. Okay? Then, the third factor is the relevance score drop. Pag bumaba na yung relevance score, ano ba yung relevance score, Coach Char? Ang relevance score is kung gaano ba ka-relevant, kung gaano ba nakaka-relate, or gaano ba ka-gusto ng mga nakakita ng ads mo. Okay? Ano ba yung mga naging actions nila? Nag-comment ba sila? Nag-like ba sila? Etc. Yung mga engagements na yon. So, pasok yun dun sa relevance score. Even yung mga nag-hide ng ads mo. So, for example, you have competitors na nasakop dun sa ads mo, sa advertisement mo. Some of competitors, probably na-hide nila yon. So, dun din magkakaroon ng impact kung ba't bababa yung relevance score ng ads mo. Okay, so that's one factor. And for the rest, do your part. So, that's for relevance score. And the fourth factor is yung audience saturation. Nabanggit ko kanina yung audience fatigue. It's different sa audience saturation. So, kung for example, balikan natin yung kanina na 2 million yung audience mo, well, marami to. Kung mapapanood mo to at hindi ka beginner sa Facebook, I know malaki yung 2 million, but again, this is for example and it's a broad, okay? Broad audience. So, kung nandoon tayo sa 2 million and then pag-uusapan natin yung factor number 4 on which audience saturation, ibig sabihin nun, dun sa 2 million, na-reach mo yung lahat, napakita niyo lahat ni Facebook, pero
may mga iba doon or majority doon, paulit-ulit na napapakitaan at nawala na yung interest nila. Okay? Dito, interest yung papasok. Sa audience fatigue, frequency yung binibilang. Alright? So, I hope clear yun sa'yo. And, for number 5, factors number 5 is changes in competitors. So, I know, very aware ka naman na yung mga competitors mo, may mga angking galing din talaga yan compared dun sa alam mo. So, yung competitors nyo kasi na ads nila, minsan magaganda talaga di ba? Hindi mo maiwasan may mga magagaling na competitors. Pero, ang sinasabi natin dito, this is just a number 5 factors kung bakit bababa yung result ng ads mo. Okay? So, kailangan galingan mo dito. At yung key takeaway mo dito, galingan mo rito sa paggawa ng mga creatives mo at ng ads mo. Hindi lang creatives, all in. Okay? Yung 3 factors or 3 step para makagawa ka ng successful ads. By the way, kung di mo pa yung napanood, panoorin mo dito. Lagay ko na yung caption and playlist. Lagay ko rin sa ilalim. Okay? Sa description box. And for number 6, algorithm shifts. Kung matagal ka ng advertisers, I know na aware ka na okay, maraming changes sa Facebook, as in, sobrang dami. No? Sa halos weekly, nag-change yung algorithms nila. So, you have to keep updated kung ano yung mga algorithms na nagbabago para hindi ka maiwanan. Okay? Nasa ganun, hindi mo maranasan yung factor number 5 on which changes in competitors' ads. Alright? By the way, bago tayo mag-proceed sa number 7, if you like this video, please write your comment below yung mga key takeaway mo as of this moment sa factor 1 to 6. Actually, 7 na siya kung isasama natin yung una na sinabi ko sa'yo for warm audience. Okay? And also, don't forget to hit the subscribe button, like, comment, and share. Alright? So, number 7 is seasonality and external factors. Saan ba papasok yung seasonality and external factors? So, if meron tayong mga holidays, Pilipinas, napakaraming holidays, bare months, marami. Tingnan mo na lang sa calendar kung ano yung mga list of holidays na yun. So, it's another factor kung bakit bumababa yung result na ads mo. Pero meron pang mga advantage din yun. May mga tao na kahit holiday, gastos ng gastos. Bakit? Kasi dun mas maraming kaching-kaching nila or yung kaperahan nila. Then, the number 8, last but not the least, is yung creatives and messaging mo. This is very important na dapat mapag-isipan nyo talaga ano yung mga nilalagay mo sa creatives. It's either using videos or photos and then yung messaging mo. Okay? So, dapat makaka-resonate talaga. Yun yung usapan doon. Makaka-resonate para pumasok yan doon sa relevancy. Okay? Kasi kung hindi makaka-resonate yung mga tina-target mo, yung mga ginawa mong audience targeting, hindi magiging successful yung ads mo. Bababa yung relevance score mo and then bababa rin yung mangyaring result ng ads mo. At the same time, tataas yung cost. Tataas yung cost ng ads mo. Kasi wala nang pumansin diba? So, you have to be careful dito sa 8 factors na to, 9 factors. Alright? So, I hope marami ka natutunan sa video na to. And once again, this is Coach Charlene Pakatang. And please, also comment your key takeaways. Okay, key takeaways. And then kung may mga gusto pa kayong matutunan pagdating sa Facebook ads, sales funnel, or website business, comment mo na lang sa ibaba and then let's see kung pwede natin siya magawa ng video sa susunod. Alright, once again, this is Coach Charlene Pakatang. Thank you for watching. See you on the next video and God bless you.